narito na ang mga maiinit na balita at impormasyon ngayong linggo. PhilHealth Express sa City Action Center, bukas na. Mas pinabilis na mga serbisyo ng mga tanggapan, umarangkada. Bagong barangay hall ng Assumption, pinasinayaan na. Pinaigting na serbisyo publiko, ramdam sa home vibes na disenyo. Pakikipagdialogo ng sanggunian sa mga tanggapang nasyonal, pinaigting. Mga proyektong pang-infrastruktura sa lungsod, kasado na. Pag-iisang dibdib ng ilang Sanosenyo isinagawa ngayong Pebrero. At Heartfelt Bansieto 2026 bukas na sa publiko. Nakabubusog ng mga pagkain at love feels na pasyalan, silipin. Mula sa New Government Center. Narito na ang Sa public hearing ng Dragon Reform bayanhan ng mga Sanosenyo, ng mga tumagat. at kwento ng tagumpay. Ito ang Balitang San Joseño. Magandang Sanosenyo, ngayon ay Biyernes ika-13 ng Pebrero taong 2026. Ako po si Jello Darantinaw at ito ang Balitang San Joseño. Mas pinalawak na benepisyo at serbisyo ang yayakap sa mga Sanosenyo sa pagbubukas ng bagong tahanan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth Express sa lungsod ng San Jose del Monte na matatagpuan sa City Action Center sa Barangay Francisco Homes, Giho. Sa patuloy na pagkakaisa ng pamahalang lungsod at ng PhilHealth, maibibigay ang mas accessible at mas mabilis na transaksyon sa mga serbisyong hatid nito upang masiguro ang kalusugan ng bawat San Joseño. Kung ano-ano ang mga serbisyong hatid nito, alamin natin sa report ni Narlen Mabanglo. Mas pinabilis at mas inilapit na serbisyo para sa mga Sanosenyo. Yan ang laging hangad ng pamahalaang lungsod sa pamumuno ni Mayor Florida Ate Rida Robes. Kaya naman kasabay ng 31st founding anniversary ng PhilHealth, opisyal nang binuksan ng PhilHealth Express sa lungsod ng San Jose del Monte, kung saan ginawang mas accessible ang mga serbisyong hatid nito sa mga kababayan nating Sanosenyo. Magpaparegister po ako para po sa panganganak po at saka sa mga anak ko po. Pakatulong po kasi mababawasan po yung isipin po namin sa bayarin po. Siyempre, in case of emergency, hindi naman parating may pera para magamit namin ng tama. Maganda kasi mas malapit, hindi naglalayo kung saan-saan. Hindi na rin masyadong madaming pila, hindi kagaya noon. Kabilang sina Karen at Jay Vidal sa mga Sanosenyong agad nabigyan ng serbisyo sa pagbubukas ng bagong opisina ng PhilHealth Express nitong Miyerkules, February 11 sa may City Action Center, Barangay Francisco Homes, Giho. Nanguna sa pagbabasbas na kanilang magsisilbing bagong tahanan ay si Reverend Father Jojo Santos, habang pinangunahan naman ni Mayor Ate Rida Robes ang ceremonial ribbon cutting kasama sina City Health Officer Dr. Rosel Tolentino, PhilHealth Regional Vice President Attorney Emily Roque, at PhilHealth Regional Office 3B Branch Manager Arlan Granali. Isa po itong PhilHealth Express na makakatulong para po ang bawat Sanosenyo po ay mapabilis kung anuman pang mga health services na pwedeng ibigay ng PhilHealth. At isa na nga po yan ang pagpapamiyembro, ang pagpapa-update, and of course, ang pagpapa-register po sa PhilHealth Yakap. At tayo po ay proud to say na ang lahat po ng ating mga City Health Centers kasama ang mga barangay health stations for the public health system ay accredited na po ng PhilHealth Yakap. Sa patuloy na pagkakaisa ng pamahalaang lungsod at ng PhilHealth na magbigay ng mas accessible at mas mabilis na transaksyon sa mga serbisyong hatid nito, ay nasisigurong ang kalusugan ng bawat Sanosenyo ay protektado at sigurado. Kabilang dito ay ang PhilHealth Yakap o Yaman ng Kalusugan Program na maaaring magamit sa pagpapacheck-up, laboratory, cancer screening at gamot.
Ito sa ating Field Express, no, lahat ng ating serbisyo na makakamtan, no, like for example itong kung tayo ay hindi pa rehistrado. One of the reasons, no, na kailangan itong ating serbisyo ng ating Field Express, pumunta tayo para po tayo magparehistro. Okay, number 1 yan. Number 2, para magkaroon ng member data record, MDR. No? At iba naman, nagpapa-update ng kanilang membership. No? Yung iba, yung kategory nila, baka nag-change na sila. Yung iba, walang trabaho, nakaroon ng trabaho. Or may trabaho, wala ng trabaho. No? Yung iba, meron ng asawa. No? So i-change natin kanilang category. No? Another one also, dito rin, pwede rin tumulong with regards sa ating programa ng YAKAP, no? Kung saan sila magpapasay. No? So pwede pa dito sa opisina ng Field Express ay magbigay tulong sa ating mga mamamayan dito po sa San Jose del Monte. Ayan, ginawa itong YAKAP program na ito. Ang primary care benefit, so dapat pag may mga ubo, sipon pa lang o mga mild na sakit, may alaga na ang bawat Pilipino para hindi na lumala. So yun ang goal ni PhilHealth sa YAKAP, na sana pa huwag mangyari, so bago lumala o para hindi kayo magkaroon ng malalang sakit, maalagaan na kayo. So ang kailangan lang po, magparehistro kayo. So meron tayo doon sa YAKAP Clinics 21 na gamot. Makukuha nyo yun doon mismo, no, sa YAKAP na accredited clinics natin. No? Pagpunta nyo doon, na first patient encounter na kayo, kailangan lang po na matignan kayo, huwag kayong matakot na magpatingin sa mga doktor. Katuwang ang PhilHealth, ang serbisyong pangkalusugan ay kayang-kaya nang makamit lalo na sa panahon ng pangangailangan. Kaya naman labis ang tuwa ni Mayor Ate Rida na sa pamamagitan ng PhilHealth Express ay naihahatid ang mainit at mahigpit na yakap ng pagkalinga para sa kanilang kalusugan. Ang PhilHealth Yakap po ay talaga nagbibigay buhay sa bawat misyon. Bakit misyon? Marami pong pwedeng magbigay ng medical mission, pero i-cover ito ng PhilHealth. In return, ang ating lokal na pamahalaan ay magkakaroon ng benepisyo sa pamamagitan ng collection. At ang collection na ito ay mapapagawang health, clinics, hospitals, and an additional with that, makiklear natin lahat ng patients. Meaning to say, kung ikaw ay isang ordinaryong mamamayan at mahirap ka, pag ikaw ay miyembro ng PhilHealth, basta ikaw ay magpa-register, no? Kaya lahat ng mga kapitano, health managers, I am encouraging you na maparehistro ninyo ang inyong mga kapitbahay, pamilya, lahat. Sa pagbubukas ng bagong opisina ng PhilHealth Express dito sa May City Action Center, asahan ang mas pinalawak, mas pinabilis at mas inilapit na serbisyong hatid ng PhilHealth sa mga Sanosenyo. Para sa Balitang Sanosenyo, ako si Norlen Mabanglo, Public Information Office. Mas komportableng serbisyo publiko at alagang Sanosenyo, hatid ng mga bago at pinagandang mga pasilidad katulad ng mga barangay hall sa ating komunidad. Yan ang handog ng pamahalang lungsod sa pangunguna ni Mayor Ate Rida Robes kasabay ng paghahatid ng asensong ramdam ng bawat San Joseño. Ang pagpapasinaya sa bagong barangay hall ng Assumption, panoorin natin sa aking report. Welcome home! Welcome sa bagong barangay hall ng Assumption. Mula kasi sa magandang harapan nito, maaliwalas na tanggapan, built-in cabinets, dining table, kusina hanggang sa terrace o veranda, mamamangha ka na. Isama mo pa riyan ang magagandang ngiti ng mga kawani na mararamdaman mo talagang welcome ka at para ka lang uuwi sa iyong tahanan. Bonus pa dito ang lihim na lagusan, ang tagusan ng mga Sanosenyo mula sa Barangay Bagong Buhay at Assumption pababa sa mga kabahayan sa Assumption Road na kung noon ay mahirap mag-akyat panaog, ngayon mas ligtas at mas komportable na sa lahat ng daraan. Ay, may ibang klase ka na doon sa ngayon. Ngayon, napakaganda na. Katulad ko, maedad na ako, 69 na ako. Dapat talaga may mahawa ka to dyan. Di ba? Dapat talaga meron.
para safety yung mga senior. Nung mga nakaraan po, talagang napakahirap, hindi yung maganda ang lupa at saka iba ho ang daanan. Pero ngayon ho, napakaganda na. At saka kayang-kaya na rin ng mga senior na maayos yung paglalakad, katulad niyan, may mga may hawakan na. Ganun po, napakalaki pong progreso po. At sa tulong po ni Ate Rida, talagang bilibo ako sa kanya kasi nga ho, talagang hindi rin siya ho nagpapabaya. Malaking tulong po siya kasi mas madali na namin silang mapupuntahan at mas madali kami makahingi ng tulong kung ano man mga kailangan namin. Medyo mahirap bumaba. Ayun po ang karanasan ko dito sa barangay. Sa ngayon naman po, mas maayos na po siya. Maraming po salamat kay Mayor Rida Robes. Bilang presidente at PWD, medyo hirap ako sa paghakbang sa pagbaba. Ay, okay na po siya, maganda na po. Mas maayos na po. Maraming pong salamat Mayor Rida Robes sa pagpapaganda ng barangay namin. Malaking tulong po to sa sa sektor ng PWD sa aming barangay. Yan lang naman ang atake ng bagong pamahalang barangay ng Assumption na binasbasan at pinasinayaan na nitong Martes, February 10. Pinangunahan ni Reverend Father Oscar Christian Duran ng Our Lady of Assumption Quasi Parish ang pagbabasbas na sinundan naman ng pagpapasinaya nito sa pamamagitan ng ribbon cutting ceremony na pinangunahan mismo ni Mayor Ate Rida Robes kasama ang mga kawani ng Barangay Assumption sa pamumuno ni Punong Barangay Bienvenido Bong Punzal. Ang mga kawani, labis ang pasasalamat sa naging pagbabago ng kanilang bahay pamahalaan at hindi maiwasang ikumpara ang dati nilang kalagayan bago mapaganda ang kanilang bagong barangay hall. Dagdag pa nila, mas excited na raw silang maghatid ng serbisyong may puso at iparamdam ang home vibes na pag-aasikaso sa kanilang higit 5,600 na mga constituents. Maganda ang improvement, malaki ang naging kagandahan at maaliwalas ng aming barangay sa ngayon sa tulong ng aming barangay kapitan na si Kapbong Punsal. Ang mas maganda po ay lumapit sila sa ating barangay, sa mga kawani, papunta sa ating kapitan at marami naman po mga kawani na dapat nila makausap na talaga naman na maayos na. Sa ngayon po, inaanyayahan ko po ang lahat ng ating mga kabarangay ng Barangay Assumption na patuloy po kayo lumapit sa ating barangay ngayon, maayos, maliwalas, talaga naman na nasusolusyonan kaagad ang ating mga pangangailangan. From before po, since limited talaga yung facility na meron ng Barangay Assumption. So ngayon, dahil napagkalooban kami ng mas magandang facility, nag-improve, may improve namin yung pagbibigay ng serbisyo. Nagpapasalamat po kami sa ating butihing punong lungsod dahil sa pagbibigay ng oportunidad sa Barangay Assumption para mabigyan natin yung ating mga kabarangay ng mas higit pa na pagpapaunlad ng serbisyo sa ating mga kabarangay. Yun po talaga ang target natin sa ating mga kliyente na ma-feel nila na kapag pumunta sila sa barangay ay ever welcome sila. Na para lang silang nasa bahay, pag pumunta sila sa barangay, hindi sila maiilang, Opo. Pero as well as dapat kaalinsabay dapat professional ang pagbibigay ng serbisyo ng mga tatao sa loob ng opisina. Nung bago magawa ito, medyo siyempre nasisikapan kami. Tapos yung mga hagdan namin talagang kulang sa mga hawakan para sa mga senior citizen. Oo, kaligtasan. So, ang laki ng pinagbago. Ang ganda talaga. At saka lahat ng makakita ng mga constituent namin, ibang barangay, sinasabi nila, ang ganda ng pagkagawa ngayon ng barangay namin. So, kaya siyempre, proud din kami na ganito yung kinalabasan. Walang kabirito, walang araw Walang madaling araw. Basta kailangan ng serbisyo ng mga taga-barangay Assumption, ng staff. Andyan po ang mga taga-barangay Assumption. Kaya maraming salamat sa tumulong sa amin, na mapaayos to sa ating Ate Rida na laging nakasuporta, ganun din sa ating Congresswoman, Congressman Arthur Robes. Maaasahan nila ngayon lalo na masisipagan pa ng taga-barangay Assumption. Magiging SGLG, 5-timers na kami na SGLGB. Mula sa dating masikip at mainit na barangay hall, ngayon, home vibes na ang kanilang bagong pamahalang barangay matapos ang naging pagsasaayos nito at konstruksyon ng karagdagang palapag.
Mula ito sa dedikasyon ng mga kawani at bayanihan ng pamunuang barangay at pamahalang lungsod na may iisang layunin, ang gawing mas episyente at komportable sa bawat residente nito ang serbisyong alok ng barangay. Ito na rin ang patunay kung bakit ang pamunuang barangay ng Assumption 5 taon nang sunod-sunod na nakatatanggap ng Seal of Good Local Governance Barangay mula sa Department of the Interior and Local Government o DILG at iba pang mga lokal at national level na mga parangal at iba pang pagkilala. Patuloy naman ang pamahalang lungsod sa pangunguna ni Mayor Aterida Robes, katuwang si Congressman Arthur B. Robes, sa suporta at pakikipag-ugnayan sa mga barangay upang malaman ang pangangailangan pa ng bawat Sanusenyo saan mang sulok ng lungsod. Magandang umaga po. Welcome po sa ating barangay Assumption. Kasama po natin si Kapitan Bong, no? At talaga naman po dire-diretso po yung ating pagtulong sa ating kapwa barangay dahil ang serbisyo ay nagsisimula sa kanila. So syempre, bilang yung puno lungsod at dating kongresista, dapat subaybayan natin ang pangangailangan ng bawat kabarangay natin. So ang aking mensahe sa lahat ay just stay safe and well, bawal magkasakit dahil kahit ano pa ang meron tayo sa lungsod ng San Jose del Monte, kung hindi tayo malakas, naku, kawawa tayo. Pero Kapbong, Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day po sa lahat. Bahay o pamahalaang barangay? Huwag kang malilito dahil dito sa Barangay Assumption ang kanilang bagong pamahalaang barangay para ka na ring nasa bahay. Ganyan lang naman ang feels na nais ibigay ng mga kawani sa kanilang mga kabarangay. Yan din ang serbisyong may puso at alagang Sanusenyo ng pamahalaang lungsod sa bawat barangay sa ating lungsod. Mula rito sa Barangay Assumption, para sa Balitang Sanusenyo, ako si Jello Darantinaw, Public Information Office. Patuloy sa mga pagdinig at pakikipagdialogo ang sangguniang panlungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Arlene Bartolome Arsiaga upang maipasa ang mga resolusyon, ordinansa at mga programang makatutulong sa bawat pamilyang San Joseño. Kabilang dyan ang mga panukalang pabahay ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD at school buildings ng Department of Education. Yan at iba pang mga kaganapan sa Balitang San Joseño Express ni Emery Dig. Inaprubahan sa Sangguniang Panlungsod 32nd Regular Session na ginanap nitong Miyerkules, February 11, ang iba't ibang panukalang resolusyon na nakatuon sa pangangailangan ng bawat sektor sa lungsod. Kabilang dito ang pagpasa ng isang resolusyon na nagpapahintulot sa pagpasok sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng Pamahalaang Lungsod at Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD para sa new SJDM Rental Housing o 4PH project na isang 4-story housing project sa lungsod na magbibigay ng murang pabahay para sa mga Sanusenyo informal settlers at low-income earners. Aprobado rin ng konseho ang pagpasok sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of Education upang magkaroon ng karagdagang school buildings ang mga paaralan sa lungsod na may mataas na bilang ng mga estudyante. Maaari na ring makakuha ng ibang diagnostic procedures ang mga pasyente ng ospital ng lungsod ng San Jose del Monte sa mga tertiary level hospitals na Healthway Qualimed Hospital, Grace Medical Center at Skyline Hospital and Medical Center matapos maipasa ang urgent SP resolution ng pagpasok sa MOA ng pamahalang lungsod. Extended din ang business permit renewal sa lungsod hanggang March 13, 2026 matapos itong maipasa ng konseho. Samantala, inaprubahan din ng konseho ang 2026 annual budget ng barangay ng San Rafael 2, Francisco Homes Nara, Muzon East, Muzon South, Minuyan 3, Minuyan Proper, Minuyan 4, Santa Cruz 2, San Martin at Gumaok West. Gayon rin ang SK annual budget ng Assumption, Tungkong Mangga, Gumaok Central, San Rafael 3, San Rafael 4, Minuyan Proper at Citrus. Higit 200 mga Sanusenyo ang naging benepisyaryo sa pagpapatuloy ng Barangay Care Caravan o BCC na ginanap naman sa Barangay Minuyan 1 nitong Miyerkules, February 11. Naging sentro ng aktibidad ang pagbibigay ng iba't ibang serbisyong panlipunan mula sa City Social Welfare and Development Office kasabay ng libreng City Civil Registry Services para sa mga nangangailangan ng legal na dokumento. Kasama rin ang Office of the City Legal Service na naghatid ng libreng legal assistance at notarial services
Mierkules, habang naging katuwang naman ang COMELEC CSJDM para sa isinagawang voters registration. Sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Atirida Robes, inilalapit ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalang lungsod sa iba't ibang barangay. Ang BCC o Barangay Care Caravan ay patunay ng patuloy na paghahatid ng malasakit at alagang may sinseridad sa bawat pamilyang Sanoseño. Isinagawa ng pamunuang barangay ng Muzon South sa pangunguna ni Punong Barangay Edgar Celis, katuwang ang City Environment and Natural Resources Office o CENRO at Good Neighbors International Philippines, ang Material Recovery Facility o MRFBC at site inspection nitong Miyerkules, February 11 upang suriin ang naturang lugar para sa isinusulong na paggamit ng Black Soldier Fly o BSF Bioconversion Project. Ang BSF larva ay mayaman sa protina na maaaring maging pagkain ng mga alagang hayop. Bukod pa rito, ito rin ay makatutulong upang mabilisang ma-decompose ang mga organikong basura katulad ng mga tirang pagkain, bulok na prutas o gulay, dumi ng hayop at iba pa, habang ang sarili namang dumi nito ay magsisilbing pataba sa mga lupang taniman. Layunin ng bayanihan sa kapaligiran na mabawasan ang mga basura sa paligid at magkaroon ng dagdag na pataba sa mga pananim para makamit ang sustainable farming at urban development sa barangay at maging sa buong lungsod. Kasama sina Sharefuyo Pasyon, Sef Zamora at Jello Darantinao para sa Balitang Sanoseño Express, ako si Emery Dig, Public Information Office. Love is in the air na talaga ngayong buwan ng Pebrero dahil ang mga Sanoseñong nagmamahalan at nais nang gawing opisyal ang kani-kanilang pagsasama, ikinasal na sa civil wedding ceremony na handog sa kanila ng pamahalang lungsod at pinangunahan pa mismo ni Mayor Atirida. Yan at iba pang mga kaganapan sa Balitang Sanoseño Express ni Sha Refuyo Pasyon. Mula sa mga centerpiece ng bawat mesa at upuan hanggang sa red carpet at mga bulaklak, lahat straight from the heart na serbisyong handog ng pamahalaan lungsod sa mga Sanoseñong nais ng gawing opisyal ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. 17 pares ng mga Sanoseño ang road to forever na ngayon matapos ang kanilang palitan ng matamis na I do at sumpang pagmamahalan sa isa't isa sa civil wedding ceremony na isinagawa ng pamahalaan lungsod nitong Lunes, February 9 sa City Convention Center, Barangay Sapang Palay proper. Ito ang unang batch ng pag-iisang dibdib na pinangunahan ng punong lungsod Atirida Robes para sa buwan ng pag-ibig. Mula ito sa serbisyong mula sa puso ng mga tanggapan ng Office of the City Mayor, City Civil Registry Office, City Population Office at iba pa. Kaya ang mga Sanoseño excited at masaya na sa hassle-free na wedding ceremony. Kailangan po talaga kasi may anak na rin kami. Kaya kailangan ko rin magsikap na matuloy yung yung pagsama namin na is magiging legal na po. Nung kami ng sa civil is, madali lang naman po ang processing namin sa mga requirements. Maayos naman po sila lahat. So far, yung mga nag-assist ng mga staff sa City Hall ay mababait sila. Maayos naman po. So far, maayos po ang lahat. Thank you kasi kami yung pinaka first batch na ikasal ngayong taon na to. Ay thank you po sa iyo, Mayor, sa big opportunity na to. Thank you po. Pagka wala siyang pasok, weekend, yun, malabas kami kasama yung baby namin. Tapos pagka sa bahay, babanding kami. Wala kami pa iniisip, parang parang enjoy lang. Ayun, yung quality time talaga. Kasi like ako, career woman ako talagang work talaga. So kung may time, may opportunity, talagang ini-spend ko yung quality time with my family. Lalo na may baby na kasi kami ngayon. Nilakad yun, mabilis naman, okay naman. Tiyaga lang talaga. Kung talagang may gusto kang gawin para sa mahal mo, di ba? Marami pa kayong matulungan na katulad namin talaga na gustong maikasal na yung afford talaga kasi ang mahal ngayon ng wedding lalo na kung sa mga So etong ganitong programa ng government ng San Jose is very helpful sa mga taga San Jose talaga. So maraming salamat sa pagkakataong pinagkaloob sa amin mag-asawa. Nagpasalamat bang kami sa kanya. Nagpasalamat kami nga natuloy yung aming wedding. Ay mahalaga talaga sa habang buhay namin na
Sam. Nagpapasalamat din po kayo na kahit sa edad namin to, napakasan na rin kami. Nakahabol kami sa kasala to. Napasalamat ko sa mag-asawang mga mayor sa akin, congressman. Salamat po. Patuloy ang pagsasagawa ng pamahalaan lungsod ng mga civil wedding at kasalang bayan sa parokya bilang bahagi ng pagtataguyod ng isang maunlad na lungsod na ang pundasyon ay ang matatag, masaya at pinagpalang pamilyang Sanoseño. This is the first civil wedding po ng ating mayor this month of February. At ngayong February din po ay sineselebrate po natin ang Civil Registration Month. Alam niyo po ba may ganon? So, Civil Registration Month, sineselebrate po yun taon-taon tuwing buwan ng February. Bakit po? Para po to let the people, kayo po, tayo, na maging aware na napakahalaga po ng dokumento. Ang pinakamahalagang dokumento sa buong buhay po natin ay birth certificate na ni-registered. Ano pa? Marriage certificate. At syempre, ayaw naman natin magkaroon kagad nito, death certificate. At iba, yun po kasi mga vital documents sa ating buhay, no? Naiiba lang po ang inyong civil status, magiging married po kayo, lalagay niyo kung sinong inyong spouses or spouse, lalagay niyo married pa rin po kayo. Sa bawat isang narito ngayon na aking pong gagawaran ng pag-iisang dibdib, mahalin po ninyo ang bawat isa. Ikaw bilang isang groom, bilang isang lalaki, titindig at magiging sandigan ng iyong mapapangasawa. At ikaw naman, hindi lang po tanging ilaw ng tahanan ang aking hihingin sa iyo, kundi isang babaeng nagmamahal, isang ina o magiging ina na nagmamahal at pipiliting unawain ang bawat sitwasyon. The Republic of the Philippines, and as a duly elected mayor of the city of San Jose del Monte, Bulacan, I now pronounce you husband and wife, and of course, congratulations! You may now kiss your bride! Alagang Sanoseño at may sinseridad ang hatid ng Barangay Care Caravan sa pagbisita nito sa Barangay Francisco Humsiacal nitong Sabado, February 7. Kasama sa pagbaba ng caravan sa buong buwan ng Pebrero ang Commission on Elections o COMELEC-CSJDM para sa kanilang voter registration sa iba't ibang mga barangay. Tuloy naman ang serbisyo ng City Social Welfare and Development Office, Free City Civil Registry Services mula sa City Civil Registry Office, at libreng legal assistance at notarial services mula sa Office of the City Legal Service. Abangan ang pagbisita ng Barangay Care Caravan, dala ang mas pinalapit na serbisyo ng pamahalaan sa inyong mga barangay. Bilang bahagi ng patuloy na pakikiisa ng lungsod ng San Jose del Monte sa pagpapaigting ng Manila Bay Cleanup, Rehabilitation and Preservation Project, nagsagawa ng weekly cleanup drive ang pamahalaan lungsod sa Barangay Muzon East itong Sabado, February 7. Pinangunahan ng City Environment and Natural Resources Office, katuwang ang mga kawani ng national government agencies at pamahalang barangay ng Muzon East ang sama-samang paglilinis sa mga Sanoseño ng mga kalsada at daluyan ng tubig sa naturang barangay. Kasabay nito ay nagsagawa rin ng sama-samang paglilinis ang iba't ibang mga pamahalang barangay sa lungsod ng San Jose del Monte. Layunin ng sama-sama at lingguhang aktibidad na ito na mapanatili ang kalinisan ng lungsod at mga kalapit ilog upang maiwasan ang pagbabara at pagbaha, gayon din ang paglaganap ng mga sakit tulad ng dengue. Patuloy ang pagsasagawa ng programang Rolling Barangay ng pamahalaang barangay ng Graceville itong Sabado, February 7 sa De La Costa Homes 3, Phase 2. Dala ng programa ang mga pangunahing serbisyo ng barangay tulad ng serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng pamamahagi ng libreng gamot at vitamins at libreng medical check-up. Sa pamamagitan rin ng programa na ilapit ang pagkuha ng mga dokumentong kinakailangan ng mga residente gaya ng barangay ID, barangay business permit, sedula at iba pa. Nabigyan rin dito ng libreng anti-rabies vaccine ng mga alagang hayop ng naturang lugar. Ang programang Rolling Barangay ay inisyatibo ng pamahalaang barangay ng Graceville mula pa noong 2007 na naglalayong maibaba sa mga komunidad ang mga serbisyong panlipunan at mapalakas ang ugnayan ng barangay at ng mga mamamayan. Kasama sina Jeff Andrade at Jello Darantinao para sa Balitang Sanoseño Express, ako si Sha Refoy Pasion, Public Information Office. Citywide parade isinagawa ng pamahalang lungsod bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Safer Internet Day 2026 at serbisyong pangkaligtasan at pangkulusugan para sa mga Mozoeños
mas pinaigting ng pamahalang barangay ng Luzon proper. Yan at iba pang mga kaganapan sa Balitang San Joseño Express ni Narlen Mabanglo. Para sa mas ligtas at responsableng paggamit ng internet, nakiisa ang pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte sa pamamagitan ng isang parada bilang pagdiriwang sa Safer Internet Day 2026 nitong Martes, February 10. Sa pangunguna ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO, inikot nila ang buong lungsod kasama ang mga punong barangay, kagawad at daycare workers ng iba't ibang barangay sa lungsod upang ipalaganap ang kahalagahan ng tamang paggamit ng internet at hindi makompromiso ang kaligtasan ng gumagamit nito online. Ang Safer Internet Day ay ipinagdiriwang tuwing ikalawang Martes ng Pebrero bawat taon alinsunod sa Presidential Proclamation No. 417 na naglalayong gawing ligtas ang paggamit ng internet sa mga bata at alamin at solusyonan ang mga banta o hamong kinaharap ng mga kabataan sa paggamit ng digital media. Time out muna sa kanilang mga gawain ng mga residente ng Barangay Gaya-Gaya at Luzon proper sa pagbaba ng alagang kay ganda sa kanilang mga barangay nitong Martes, February 10. Hatid ng programang ito ni Mayor Ate Rida Robes ay libreng gupit, hair color, hair treatment at masahe sa kabuuang 160 residente ng 2 barangay. Hangad ni Mayor Ate Rida na sa pamamagitan ng alagang kay ganda ay mas maipadama ang malasakit at pagmamahal ng pamahalaang lungsod sa bawat pamilyang San Joseño. Mas pinaigting na serbisyong pangkalusugan at kaligtasan ng bawat mamamayan ng Barangay Luzon proper ang hangad ng kanilang pamunuang barangay sa tuloy-tuloy na pagbabantay ng seguridad at pagsisiguro ng kalusugan ng mga kabataan. Nitong Lunes, February 9, patuloy ang isinasagawang Operation Timbang at pamamahagi ng vitamin A at deworming sa mga bata na pinangunahan ng kanilang barangay health workers upang masubaybayan ang nutrisyon at kalusugan ng mga batang Muzueños at makaiwas sila sa sakit o malnutrisyon. Sa kabilang banda, mas pinaigting ang kampanya ng barangay para sa kaayusan at kapayapaan sa pangunguna ng kanilang barangay tanod at bantay bayan volunteers na gabi-gabing masipag na nagroronda sa iba't ibang sulok ng barangay. Katuwang ang pamahalaang lungsod, prioridad ng pamunuan ng Barangay Luzon proper na matiyak ang kaligtasan ng bawat residente lalo na sa gabi at siguraduhing lumaki ng maayos at malusog ang mga chikiting sa barangay. Binisita ng pamahalaang barangay ng Minuyan proper na pinangunahan ni punong barangay Irene Biting ang ipinapagawang drainage system sa Phase 2 Road bilang paghahanda sa nalalapit na tag-ulan. Ang drainage system na ito ay magsisiguro sa maayos na daloy ng tubig mula sa Japan Village hanggang sa Tomasian Village na sakop ng barangay. Katuwang ang pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte, patuloy ang sama-samang pagkilos para sa mas maayos, ligtas at maunlad na mga pamayanan. Kasama si Jeff Andrade, para sa Balitang San Joseño Express, ako si Narlen Mabanglo, Public Information Office. Narito pa ang ibang may init na balita at impormasyon ngayong linggo. Karagdagang bagong computer laboratory para sa mga mag-aaral ng San Joseño ang handog ng pamahalaang lungsod nitong Biyernes, February 13. Sa pangunguna ni Mayor Ate Rida Robes, formal lang pinasinayaan ang computer laboratory ng BBF Integrated School na may 40 unit ng bagong desktop computers. Si Reverend Father Dion Pobre ng Sagrada Familia Parish ang nanguna sa pagbabasbas ng bagong pasilidad na magagamit ng mga mag-aaral upang mahasa ang kanilang kakayanan sa paggamit ng makabagong teknolohiya na mahalaga para sa kanilang pag-aaral. Ang programang ito ay inisip po noong una ng ating mahal na Congressman Arthur B. Robles. At dahil po kami ay isa lamang po ang aming isip at puso, dapat tuktong-tuktong po dahil ito ang tunay na pagmamahal na dapat ibahagi at ang dapat pamilyang San Joseño, higit sa lahat ng ating mga anak, ang siyang tunay na makaramdam nito. Buo ang suporta ng pamahalaan lungsod sa sektor ng edukasyon na mahalagang pundasyon ng kinabukasan ng mga mag-aaral ng San Joseño.
Formal nang lumagda ang pamahalaan ng lungsod ng San Jose del Monte sa isang Memorandum of Agreement para sa paglulunsad ng Enhanced Protecting Program kasama ang Department of Social Welfare and Development o DSWD nitong Huwebes, February 12. Nakasama ni Mayor Ate Rida Robes sa ceremonial MOA signing si DSWD Field Office 3 Regional Director Venus Rebuldera upang gawing formal na ang paglulunsad ng programa dito sa lungsod na naglalayong alalayan at protektahan ng mga batang ina at ang kanilang mga anak. Bukod dito ay hangad ng Protecting Program na maiwasan na maaga at paulit-ulit na pagbubuntis ng mga teenage moms at masiguradong makapagpapatuloy pa rin sila sa kanilang pag-aaral o kaya naman ay maalalayan sila sa kanilang pangangailangan sa pamamagitan ng mga livelihood opportunities. Sa ikalawang linggo ng Pebrero ay tuloy pa rin ang trabaho para sa nag-iisang boses sa Kongreso ng mga San Joseño, Congressman Arthur B. Robes, upang magsulong ng mga proyekto nakatuon sa pagpapaunlad ng lungsod ng San Jose del Monte. Nitong Huwebes, February 12, pinulong ni Congressman Arthur B. Robes ang mga pinuno ng mga tanggapang nakatutok sa mga proyektong infrastruktura sa lungsod at mga kinatawan mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH upang talakayin ang kasalukuyang lagay ng mga isinasagawang bypass roads at road widening project sa lungsod. Samantala ay matapos nito, bilang chairperson's alternate ay pinulong din niya ang Board of Trustees ng City College of San Jose del Monte sa pangunguna ni College President Dr. Roger S. Ambida upang matiyak naman na naibibigay ng mataas na kalidad na edukasyon sa mga kabataang San Joseño habang isinaalang-alang ang kapakanan ng bawat isang city collegiate. Bilang katuwang ng pamahalaan lungsod sa pamumuno ni Mayor Ate Rida Robes, tinitiyak ni Congressman Arthur B. Robes na patuloy siyang kaagapay sa paghahatid ng mga kapakit-pakinabang na proyekto na direktang nakatuon sa kaunlaran ng lungsod. Dala ang mga pangunahing serbisyo at programa ng pamahalaan lungsod, warangkada ang Barangay Care Caravan na programa ni Mayor Ate Rida Robes nitong Huwebes, February 12 sa Barangay Santa Cruz 3 at San Jose del Monte National School nitong Biyernes, February 13. Inilapit sa mga residente mga serbisyo ng iba't ibang tanggapan kabilang ang City Civil Registry Office, City Social Welfare and Development Office at Office of the City Legal Service kasama rin ng PhilHealth at ng COMELEC na nagsagawa ng voter registration sa mga dumalo. Yung nagpa-transfer ako ng sa Comelec. Tsaka kumuha na rin ako ng PhilHealth sa AKAP. Maganda kasi pagod din pagbiyahe. At least andito na. Lahat mo na agad siya. Hindi na gastos sa pamasahe tsaka sa pagbabayad. Dito walang bayad. Samantala sa San Jose del Monte National High School naman, bukod sa mga tanggapan ng pamahalaan lungsod na naghahatid ng serbisyo, nagsagawa rin dito ng special voter registration for the youth ang COMELEC CSJDM para sa mga mag-aaral na nagnanais magparehistro. Nagpapasalamat kasi mas mabilis na yung proseso, mas madali na kasi nabibigyan ng chance na makapagrehistro yung mga malayo sa mga lugar na kung saan yung pwede available lang magparehistro. Kaya medyo thankful talaga dahil dito sa lugar na to is malapit lang dito na sa school. Yun lang po. Layunin ng Barangay Care Caravan na maibaba ang mga programa ng pamahalaan direkta sa mga San Joseño para sa mas komportable at mabilis na proseso ng pagkuha ng mga serbisyo. Muling nagsama-sama ang mga information officers ng Bulacan para sa kanilang buwan ng pagpupulong sa bayan ng Bustos itong Huwebes, February 12, kung saan kanilang tinalakay ang ilang mahalagang programa para sa pagpapatibay ng organisasyon. Kabilang narito ang kanilang pagpaplano para sa isasagawang Information Summit, update sa Securities and Exchange Commission registration ng samahan, at ibinahagi rin ang schedule ng kanilang pag-host sa Radyo Kapitolyo para sa buwan ng Marso. Sa pamamagitan ng kanilang buwan ng pagpupulong ay nagkakaroon ng maayos sa koordinasyon ang bawat membro ng Infobull na makatutulong upang mas maging epektibo ang kanilang paghahatid ng tama at angkop na impormasyon sa kanilang mga mamamayan. Pinangunahan ni Mayor Florida Ate Rida Robes ang sama-samang panunumpas sa tungkulin ng iba't ibang Homeowners Association at samahan sa lungsod nitong Huwebes, February 12 sa City Convention Center. Ang kanilang pagsasagawa ng oath-taking ay hudyat ng pagyakap ng mga bagong halal na opisyales ng 46 na hawa at mga samahan sa lungsod sa kanilang sinumpaang tungkulin na isaalang-alang ang kabutihan at kapakanan ng kanilang nasasakupan. Hangad naman ng pamahalaan lungsod na patuloy silang maging katuwang sa pagpapatupad ng mga serbisyo at programa makatutulong upang iangat ang antas ng pamumuhay ng bawat pamilyang San Joseño. Biro ito na kayo ay parte ng isang komunidad na kayang tumulong.
Basta ang puso natin ay isa, pusong San Joseño, tunay na nagmamahal, tunay na nagmamalasakit sa kapwa. Kasama si Narlen Mabanglo para sa Balitang San Joseño Express, ako si Sha Refuy Pasion, Public Information Office. Namiss mo ba ang dinarayong merkato at tinaguriang longest food park sa Bulacan ng mga food vloggers at content creators? Huwag na po kayong mag-alala dahil mahal kayo ng ating pamahalang lungsod. Bukas na po ulit ito sa publiko ngayong Feb-Ibig. Ang patok na pasyalan, mga alok na paninda at naglalagablab na mga kaganapan sa opening ng Heartfelt Bancheto 2026, panoorin sa report ni Seth Zamora. Pinangunahan ni Mayor Aterida Robes kasama ang bumubuo ng Sangguniang Panlungsod ang pagbubukas ng inaabangang Heartfelt Bancheto 2026 sa River Park Esplanade nitong Biyernes, February 6. Sa direktiba ng Punong Lungsod, pinangunahan ng Business Development Office sa pamumuno ni Mr. Ronald Di Soriano ang pag-oorganisa ng naturang proyekto. Lumahok ang 34 MSMEs, bitbit ang iba't ibang lokal na produkto mula sa pagkain, inumin hanggang sa mga handmade items sa tatak San Joseño. Aliw na aliw din ng mga San Joseño sa mga activity booths tulad na lamang ng marriage booth kung saan pwede mong isama ang iyong sinisita at dooy magpalitan ng pangako. Layunin ng proyektong ito na palakasin ang business sector lalong higit ang mga MSMEs at magbukas ng mas maraming oportunidad para sa kanilang paglago. Gusto ko lang pong pasalamatan ang lahat ng ating merchants. Fruitful program ng ating lungsod. Kasi lahat kumikita, no? Yung ating sangguniang panglungsod ay lagi nakasuporta at nakagabay sa ating lahat. Ang yun ang maganda kasi we support each other. Ang ating pong Heartfelt Bancheto 2026 is officially open. God bless everyone. Thank you! Itong Bancheto o Mercato ay lagi na pong inaabangan. Nung Pasko nga po ito po ay tinawag na longest food park sa Bulacan. Heartfelt Bancheto ay mag-uumpisa ng February 6 hanggang February 22. So inaasahan na naman natin na dadagsa na naman po ang tao. Thankful kami kay Mayora kasi nabigyan na naman kami on our third times na nasama kami dito sa Bancheto. Very happy yung aming business, Escobar Skyline. So far, talagang tinatangkilik ang Escobar dito sa ating San Jose. So we had a lots of steak, we have T-bone, porterhouse, we also have sausages and pasta that we serve. From 110 pesos, makakatikim na sila ng Wagyu cubes up to steak na 245 pesos. Inaanyayahan po namin kayo lahat na pumunta dito. Matitikman nyo yung masasarap na pagkain. Masaya and grateful kasi natutulungan nila yung mga small businesses tulad nito at syempre napopromote din yung creativity ng bawat bumibili sa akin. Yan, para sa mga San Joseño, ang kailangan nyong dalhin ay 35 pesos lang yan. Starting tayo ng 35 pesos up to 180 pesos. Makakagawa na kayo ng napakagandang souvenir. Ini-invite po namin kayo na dumaan sa Charm With Me booth at kayo ay inaanyahan na gumawa ng DIY souvenir. Very helpful naman po since new business po ako. Isa po sa mga pinakamagandang way para makilala yung business ko. We serve coffee products po and soon magkakaroon po ng mga silog rice bowls. Punta po kayo dito sa booth ko sa Kapit Palayok po and promise masarap po yung mga coffees ko and yung foods ko. Sa pamamagitan ng mga programang tulad nito, mas nailalapit sa publiko ang mga produktong gawang San Joseño para sa mga San Joseño. Para sa mga nagnanais bumisita sa Heartfelt Bancheto 2026, bukas po ito mula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, mula February 6 hanggang February 22. Para sa Balitang San Joseño, ako si Seth Zamora, Public Information Office. At yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo, San Joseño. Manatili pong nakatutok sa Public Information Office para sa ibang may init na balita at impormasyon. Ako si Jello Darantinaw at ito ang Balitang San Joseño. Magandang araw, Arya San Joseño.